So, welcome on board mga boards. Magandang araw sa inyong lahat. Today, NMAX Gaming tayo. Time check tayo, 12:23 PM na. So, magpapagas ako dapat dito sa refill. Kaso, hindi yata tayo masasalang agad. Ay, wait. Ito, masasalang tayo dito. Singit tayo. Ay, papagas muna tayo. Ang gas nila ngayon dito ay 48.20 centavos. So, yun yung aking NMAX. Hindi pala akin yan. Sa amin yan. No? Dugyot na. Kulang sa linis. Baba ng gas ngayon, ano. Hindi ko alam kung magkano gas nito eh. Full tank natin. So 100 muna yung igagas natin dito sa motor para pag uwi ko tsaka ko siya full tank. 100 premium. Premium 100. Thank you. 2 bar kanina, nadagdagan lang ng 2 bar. So meron na tayong 4 bars. Okay. So kaya NMAX ang ginamit ko ngayon. Marami-rami din kasi yung kukunin ko, yung iuwi ko. So nakakamiss pala mag Maxi Scoot. Alam mo yon, pupunta ka ng Manila, bibili ka ng paninda, tapos kakarga mo lang dito sa motor, bibili ka lang ng tape kung masyadong marami. Convenient siya. Kumpara naman doon sa Winner X ko, tinako. Kahit na sabihin yung isasakay natin doon is kasintimbang lang naman ng isang binatang tao na let's say parang 60 kilos to 70 kilos. Iba ang pakiramdam ng angkas mo ay hindi buhay. Let's say mga kagamitan lang talaga na 70 kilos, kukumpare mo sa tao na 70 kilos. Yung tao hindi yan nananangay eh. Pero yung kagamitan na 70 kilos ang ikakarga mo, ramdam mo yung bigat. Parang feeling mo isasayaw ka ng nasa likod mo yung karga-karga mo. Grabe yung truck, nagbibit. Kaya itong NMAX ang dinala ko, sobrang lapad ng upuan nito kung compare natin dun sa Winner X ko. Hindi swabe. Wala tayong magiging isipin masyado sa biyahe. Iwasan lang natin malubak para hindi magkabasag-basag yung mga taasan na yun. Gaya nga nasabi ko kanina, nakakamiss talaga gumamit ng Maxi Scoot kapag ganyan, ano. Itong motor na to, siguro 2 taon ko din tong nagagamit. Pero still, yung performance niya, same pa rin. Walang nagbabago. Alam nyo kung ano yung naging malaki ang pagbabago nitong motor na to? Yung kanyang fuel consumption. Hindi ko maintindihan kung anong naging dahilan bakit tumakaw to sa gasolina eh. Nung nabili namin to, second hand to siguro, hindi pala, siguro pang third hand na kami dito sa unit na to. Way back 2020, yan, 2020. Alam niyo yun, nung nakuha namin to, ang average consumption ko sa gasolina 38, 39. Sa NMAX version 1, pag nag-average ka ng ganun, matipid na yon. Yung iba pa nga nagpo 42, 43, ganyan. Kaso nung time na nagpalinis tayo ng injector, nagpalinis tayo ng throttle body, nagpa-maintenance na ako, hindi ko maintindihan, biglang lumakas sa gasolina, nag-28, 33 na yung pinakamatipid ko. So parang napasama pa yata yung pagpapa-fuel injection natin o pagpapa-injection cleaning. Kaya ayun, simula nung nagpa-maintenance ako ng ganun, hindi na umakyat ng 38. Pinakatipid ko na yung 33. So nasanay na ako hanggang sa ngayon. Na-experience ko pa ngayon dito mag 26 kilometers per liter itong NMAX na to. Silipin nga natin ngayon kung ilan. Oh. Ito nga ngayon 29.9. So almost 30 kilometers per liter, 'di ba? So yung pagka ganyan na yung fuel consumption nitong NMAX na to, para sa akin matipid na 'yan. Kasi nasanay na ako. Unlike doon dati sa 38 ganyan. Talagang kahit anong paraan ang pagpipiga ng throttle, pwedeng pagpapatipid yung diskarte na para maging tipid ang consumption habang tumatakbo. Tinry din namin tong iakyat ng Kasiguran. Long ride talaga yon. Nasa 400 kilometers mahigit yata yung balikan from Bulacan to Kasapsapan, Kasiguran.
pinakatipid na yung 35. Kaya mula nun, time na yon, hindi na ako nag-expect dito sa motor na to na papalo pa siya ng 36 above. Kaya naman kung mapapansin nyo yung Winner X ko, ay nako naman talaga, motor ng kuripot yun. Motor ng kuripot sa ano yan, sa pagpapagasolina. Kasi isipin nyo pumapalo siya ng 57 kilometers per liter. Yun na yung pinakamataas ko. Pero yung ibang tropa ko, mga halimaw yung motor nila, halimaw sa kakuriputan ng motor nila. Nagsi 65, 60 kilometers per liter. Hindi ko alam kung paano ginagawa nilang pagpapatakbo. Pero yung sa akin, yung 57 na yon, long ride siya na semi walwal, tapos medyo chill 60, mga ganon. Tapos hindi ko maintindihan talaga yung kanila bakit sobrang tipid. Pero sa akin okay na yon, sapat na ako ron. Pero ngayon, sa sobrang gaspol na paggamit ng Winner S ko ngayon, nagpo 42 na siya. So maraming dahilan bakit siya nag 42. Kasi yung air filter ko marumi na, yung driving habit ko medyo gaspol na talaga. Kasi na yung motor ko asa 10k odo na siya kampante na akong walwalin talaga yon. High RPM lagi kapag nasasama tayo sa tambike ganyan. Yung Winner X kasi guys, throttle happy siya, rev happy. Throttle happy tuloy, rev happy siya. Mas ma-enjoy mo siya kapag sobrang taas ng RPM niya. Pero kapag sobrang baba ng RPM, let's say parang 4,000 to 7,000 RPM, parang parang hindi siya nananakbo So kailangan bibigyan mo siya ng gas, papapabang. Kumagat na yung yung limiter niya, pasukan mo ng cambio, boom, dadambahin ka pa nun. Anyway, kahit sa ibang motor din naman ganon. So, ang lang talaga sa Winner X ko is sobrang baba ng limit niya. Kaya yung mga sniper na kasama ko sa Street GP Bilibid, ay nako talaga, para lang tayong dinadaanan. Kasi ang laki ng advantage talaga kapag mataas yung RPM limit ng motor. Kasi kaya ng motor kaya pa ng motor ibigay yung mataas na RPM, pero nilimit na ni Honda ron, ayun, hindi na nagtutuloy. Pero ayos din naman yung ginawa ni Honda. Kasi si Honda is, syempre yung motor dinesign nila yon pas daily commute. So para humaba ang buhay ng makina kahit nag-high RPM ka lagi, sinet nila sa 10,500 yung RPM ng motor para hindi ganun masyadong stress yung makina. Kumbaga play safe lang si Honda Kaya lang talaga kung makikisabay ka talaga sa mga Yamaha, Suzuki, kahit nga Rusi, nalulusutan kasi malaking bagay yung yung RPM. Ito ang tagal na nito, hindi pa rin ayos. Tingnan nyo yung click na to, may lifter yung suspension nya sa likod, pero mukhang pagod na yung lifter nya, nakatabing ina Excited to kita mong kulay pula pa natayo-tayo pa siya ngayon. Dito sa Valenzuela, pag na bounce ka na, ito na yun, malinta na dito sa may intersection. Ay bounce ka dyan, tanggal ang antok mo dito sa part na to ito pa pwede kayo mag suspension test dito. Yung maliit na part na po, yung maliit na portion na yun. Yes si ate, ba't kasi dyan ka bumaba? Alanganin, wala namang lakaran ng tao dun. Uy, ang daya nyo nainggit no? Naipit kasi sa traffic. Hindi naman tayo maabot sa punto na umakit yung motor natin dyan. Dito pa rin tayo sa kalsada, yung pinakagilid na part. Kaldag naman dito. Pakainit. Bad trip. Ngayon ko lang na-realize, yung camera ko pala naka-standard lang yung POV nya. Hindi siya naka-wide. So hindi ko alam kung ano itsura kanina, pero sana kaaya-aya naman Kung napanood nyo yung huling vlog ko, yung sa track day ng Gaspol, grabe nakaka-tempt pala talaga na
na maglaro din sa racetrack or ma-experience yung racetrack kasi yun ay yung tamang lugar para sa kakulitan mo sa kalsada. Dun mo na ibuhos lahat. Alright, nandito na tayo sa Monumento Circle. Siguro ikakat ko na yung video dyan kasi alam nyo dyan sa part na yan wala kayo ibang makikita dyan kundi traffic. Nasa gitna tayo ng mga sasakyan. So mamaya na lang ulit pag pauwi na siguro ako. Okay, yun yung pinamili natin. Ito yung mga tasa. Unahin natin tong mabibigat. Yan. Alright. Natatanggal naman yan eh. Tinutulungan tayo ni ate. Walang kawala. Sige pa. Mahaba yan te. Makauwi sa amin yung tape na yan. Salamat te. Thank you. Alright. Umulan pa nga dito. Pinainit lang yung lugar. Saglit lang eh. Parang wala pang 1 minuto yung buhos. Pero isang bagsak. Nakita nyo naman kung ilang box yung nilagay natin. Pero yung isang box hindi bumababa ng 15 kilos. So tatlo yan. Let's say 15 kilos na lang per box. So nasa 45. Tapos na ang agenda ko dito sa Divisoria. Pauwi na ako. Nakakainis lang. Umulan. Kaya yung sapatos ko nagputik. And then yung tatay ko bumili ng radiator. Ngayon yung radiator na binili niya, syempre nasa kanya na, nabili niya na eh. Ang kaso tumawag siya sa akin, isasabay niya sa akin yung isang radiator na dala niya, which is yun yung papalitan. Dala niya yung sample, kaya sabi niya sa akin, isasabay niya sa akin yung isang radiator. So wala namang problema sa akin yan. Batak naman ako sa ganyan na may karga yung likod ng motor. Maning-mani lang yan. Bagtasin muna natin to. Mimit ko muna yung tatay ko. Nasa Blumentritt daw siya eh. Pero hindi ko alam kung saan lupalop ng Blumentritt eh. Tara. Makikipagbanatan muna ako dito. Kasama ko yung tatay ko eh. Ngayon yung tatay ko ayaw mauna. Ako raw mauna. Maliligaw kami nito. Di ko alam to eh. Anyway, uwi na kami. Meron akong dalang radiator dito sa likod. Radiator ng bumper namin. Buti na lang talaga yung NMAX dala ko no. Kasi kung nagkataon yung Winner X dala ko, ang hirap i-drive nun. Mabigat. Mananang ngayon. Pakaliwa. So yun. Ayun siya oh. Kasi yung alam niyo nung nanggaling kami ng Bataan, nung nag-travel vlog tayo ron. Hey, travel vlog. Wala naman problema yung papunta at pauwi. Actually maganda nga yung maganda din manakbo yung sasakyan eh. Ang kaso lang yung sasakyan bumigay yung radiator. Buti na lang nasa bahay na kami nung nagtagas. Bale kinabukasan na siya sinumpong nung ginamit. Kaya ayan. So nakabili ng radiator pero surplus, ipapalinis, then may ipapakabit yung nandito sa luma, ipapalipat dyan sa nabili niya. So yan lang mga birds, ride safe sa amin. Medyo mahaba-haba ang journey. Medyo mahaba-haba ang naging biyahe ngayon at naging madaldal tayo pagkakataong ito. So yan, sana sa mga susunod na videos natin maging madaldal tayo sa biyahe. Kasi hindi ko na alam tong lugar na to eh. Wala man lang makita kung anong street ba to. So yun lang mga birds, ride safe sa inyo, ride safe sa amin. Let's go.